Tapos may nagsabi sa akin na, "Oy, si Idol, ano na, nawala na yung YouTube niya." Eh tinanong ko siya. Yun, totoo nga. Nahack yung kanyang YouTube, tapos ang masakit nun, pinagbubura yung mga video sa channel niya. Yun! Ang dami nang nakakamiss kay Brandon Boy. Bakit daw sobrang tagal ko na mag-upload? Sabi ko nga, tamad nga eh. Hindi, aaminin ko na kung ano yung talaga nangyari sa aking YouTube. Montik na mahack. Buti na lang naagapan natin. Marami ngayon yung parang nagtatry na ma-hack yung mga social media nyo. Kaya kayo, doble ingat. Kayo, yung mga, wag kayong masyado mag-click sa mga emails nyo, yung mga ganun. Kunyari, mga nag-o-offer sila ng collab, yung mga ganyan. Marami na kasing content creators na dyan na dadali. Yung sa mga kunyari, merong mga magko-collab, ganito, ganyan. Merong ipapalink sa inyo na mga sa email. Ako, muntik na. Meron tayong kakilala na matagal ng vlogger dito sa Canada na talaga nahack yung kanyang YouTube channel. Akala ko nagjo-joke lang siya. Tapos may nagsabi sa akin na, "Oy, si Idol, nawala na yung YouTube niya." Eh tinanong ko siya. Yun, totoo nga. Nahack yung kanyang YouTube, tapos ang masakit nun, pinagbubura yung mga video sa channel niya. Nung kausap ko nga siya, si Emersonic YT. Meron pa rin siya sa kanyang Facebook. Pero ang main content niya kasi nasa YouTube, yung mga long form. Yun nga. Nagtaka ako na wala rin yung mga videos niya, ganyan. Kahit i-search mo sa YouTube, wala na. Nakayurious ako, tinanong ko. Yun nga, nahack daw. Sabi niya, okay lang naman kasi hindi na rin daw naman siya masyadong nagpo-focus dun sa kanyang YouTube. Kaya lang, ang sayang daw yung kanyang mga memories, kasi halos lahat ng mga videos niya simula sa, di ba, yung nagsimula pala siya ng magbablog kung paano yung ganito, ganyan. Tapos yung mga families niya, yung mga family trip nila nandoon, nawala raw. Kaya yun yung kinakalungkot niya. Kaya ako medyo bantay ako sa sa mga social media accounts, kasi pagka nawala, sayang din eh. Kayo, yung mga nagsisimula pa lang na content creation, mag-ingat kayo kasi madaling ma-hack ngayon yung mga accounts. Marami na kasing way yung mga scammers eh, para makahack ng mga hackers, yung mga hackers. Marami silang ways kung paano kayo makukuhaan ng account. Hirap na. Kasi si Emersonic, kaya rin ako nasasayangan dun sa video ni Emersonic. Karamihan sa mga batch namin or yung mga nauna sa amin na mga pumunta dito sa Canada, yung mga nagbabalak mag ibang bansa, mag Canada, siya yung yung unang napapanood. Marami yan yung mga comment na ganun, nagtatanong sa kanya, ganun. Saka maganda kasi kay Emersonic, siya yung yung sumasagot lang. Pag yung kunyari tinanong mo siya, tatanungin mo siya, nasa Pilipinas ako, syempre wala pa naman akong kaalam-alam yun. Para 2018 yata yun, 2019 ako nagtatanong sa kanya. At tinatanong ko, "Sir, paano ba yung mga parang yung mga nagtatanong din sa akin, di ba? Ganon. Paano magsimula? Kung anong dapat gawin?" Sinasagot niya ng hindi tulad nung Brandon Boy. Hindi sumasagot ng maayos sa sa Messenger. Hindi, sumasagot naman ako, no? Pero hindi nga lang yung detalye. Ang ginagawa ko na lang kasi, sinesendan ko ng link, tapos panoorin mo, yan yung gagawin. Para instead na i-explain ko ng mahaba, panoorin mo na lang, ganun din naman yun. So siya yung mga tinatanong ko, naalala ko pa, yung mga kumusta dyan sa Canada, kasi nasa siya, Nipawa eh. Di ba malapit dito yung Nipawa? Siya yung tinatanong ko, ganyan, sumasagot siya. Ganito gawin mo tol, ganyan. Kaya nung nakaalis ako, talagang ginawa ko sa parang isa sa goal ko, makamit ko si Emersonic. Kaya nung nakapunta ako rito, talagang pinuntahan ko siya sa Nipawa eh. Ganon din yung ginawa ni si Kuya Leo, yung nauna sa akin. Kasi nga kasama ko yon si Kuya Leo sa Pilipinas sa supermarket. Lagi kong nakikwento sa kanya si Emersonic, ganito, ganyan. Kaya mauuna siya sa akin pumunta rito sa Canada.
nag-ano siya eh, sa ano siya na-hire sa High Life, si Kuya Leo. Eh di ba si Emersonic sa High Life din. Kaya sabi niya, sige kuya, pagka napunta ako sa Canada, pupuntahan ko si si Emersonic, tapos magsha-shoutout tayo. Yun, pinuntahan niya yung si Emersonic. Kaya nung napapanood ko pa lang yun sa YouTube, tuwan-tuwa ako, sabi ko. Ako rin, pagka nakapunta ako diyan. Ayun. Nakapunta nga. Tapos ngayon, 4 years na. Maganda rin na sa totoo lang, maganda rin na meron tayong goal para, kumbaga, inspirasyon ba? Inspirasyon sa mga gusto nating tahakin. Kasi ganado ka na minsan mapapaisip ka, kunyari gumagawa ka ng yung nasa supermarket ako. Kasi diba galing ako sa opisina. Tapos, alam mo yun, parang bitin ka sa sahod, bitin ka sa pera. Maiisip mo, puta, worth it ba tong ginagawa ko, ganyan. Ngayon, papanoorin ko ngayon si Emersonic. Titignan ko yung lagi kong inuulit-ulit yung magkano yung sinasahod nila, kasama niya si Dudong. Parang yun yung pampalakas ng loob ko para ituloy yung pangarap ko na pumunta rito sa Canada. Kasi meron talagang mga time na gano'n, yung parang nawawalan ka na ng pag-asa. Isipin mo, 2-3 taon mong bubunin yung experience na yon. Tapos papasok ka na sa supermarket na alam mo yun, para kang walang kwentang tao, utusan ka ng mga guard, ng mga manager, ganyan. Mawawalan ka ng gana. Kaya yan yung purpose nila Emersonic sa akin dati. Si Emersonic, si Pinoy Butcher, si Pinoy, yan yung mga pinapanood ko dati. Para pagka napanood ko sila, gaganahan na naman ako niyan, ganito pala yung sinasahod nila, ganito pala yung magiging buhay ko sa Canada pagka natuloy ako. Sila yung source of lakas ng loob, inspiration, no? Tapos ngayon ito nga, nawala yung YouTube ni Emersonic. Yan, nakakalungkot, di ba? Kasi marami rin talaga siya. Kahit ngayon na yung may mga aspiring pa rin, butchers na gusto pumunta sa Canada, makikita mo pa rin si Emersonic eh. Mapapanood mo pa rin siya. Nung hindi pa nabubura yung YouTube niya, ito, nawala na. Yung mga kasi ngayon, wala nang masyadong mapapanood ng mga butcher sa Canada na nagbablog sa YouTube. Wala na masyado. Puro nasa na sila eh. Puro nasa Facebook na yung mga short term na mga videos, yung mga short form na mga videos, mga lang, maikli lang, hindi mga informative na mahabang mga todo explanation, ganun. Mamaya ako nang tutuloy, hindi na miss ko. Yun na nga, nandito na naman kami sa Shoppers at meron daw bibili yung aking misis, wala na raw tinapay sa bahay. Mahirap maging shopper. Kaya kailangan ko naturuan tong misis ko mag-drive itong summer. Tingnan natin kung tatagal yung aking pasensya. Hindi ganun kahaba ang aking PC para magturo. Pero let's see. Pwede na naman tayo magturo ng magdadrive. Saka hindi ito ang gagamitin ko na sasakyan, syempre, na hindi ito yung pagpapraktisan niya. Kasi masyado itong malaki. Kahit ako, hindi ito ginamit ko nung driving test ako . Kasi talagang mahirap siya tansyahin. Kasi sa driving test dito, merong yung magpaparallel ka. Basta, mahirap magtansya dito. Napakahaba. Hindi tulad nung sasakyan ko dati sa Pilipinas, maliit lang yung EcoSport . Ang ginamit ko, yung sasakyan ni John, yung Mazda 3. Saktong-sakto yun. Baka yun yung gamitin namin na pang practice na itong asawa ko. Pero yun na. Ano ba sinasabi ko? Yung tungkol nga din kay Emersonic. Sayang din. Sayang talaga yun. Yung account niya na yun, parang nasa 13,000 na rin na subscriber yun . Yung kay Emersonic na YouTube niya. Mahirap magpalago ng subscriber, followers sa YouTube. Sa Facebook, madali lang . Ngayon, tingnan niya, ilan na ba ako sa parang 15,000 na. Kailan lang ako yung talagang nag-grind dun na mag-upload, mga ganyan. Kasi dati hindi ko naman pinopokus dun . Puro ko YouTube. Yun. Pinokusan ko dun . Yan, naka 15,000 na kaagad. Pakang malagpasan yun yung YouTube ko . Itong YouTube ko na-stuck na sa 20,000 . Paano? Tamad mag-upload.
Pero yun sinasabi ko lang sa mga bagong mga content creators diyan, ingatan niyo yung inyong account. Maraming si Pinoy Butcher, nakakailang account na yun kasi laging nahahack din. Sino pa ba yung isa? Si Dudes Miranda, isa rin sa pinapanood namin dati. Nakakailang account na rin yun, puro na-hack yung kanilang mga YouTube channel. Kaya sayang din kasi ang hirap alam mo yun, mag-gain traction sa pagbablog tapos mawawala lang basta-basta. Yun lang. At binalita ko lang sa inyo yung mga nangyayari dito sa amin sa Canada. Ano na ngayon? Maputik na Canada. Sige na. At ako'y susunod na sa misis ko. Like, share, subscribe. Yung alam nyo na yun. Sige na, paalam.